Kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Nawawalang car trader na si Venson Evangelista, kumpirmadong ang natagpo ang sinunog na bangkay sa Nueva Ecija. Mga nagnenegosyo ng buy and sell ng sasakyan, magdodoble ingat na raw sa pakikipagtransaksyon lalo na kung hindi kilala ang buyer. Apela ng kampo ni Lauro Vizconde sa pagkakabswelto sa grupo ni Hubert Webb, ibinasura ng Korte Suprema. Escalator sa MRT Ayala Station nagkaaberya, siyam ang sugatan. Mga lugar na mahalaga sa buhay ni Prince William at Kate Middleton, tampok sa isang walking tour sa London. At ang pahayag ng GMA Network sa usap-usapang mamamaalam na sa area ang gag show na Bubble Gang. Nagsana ang mga kaanak ni Venson Evangelista sa unang gabi ng kanyang burol sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Si Venson ang nawawalang car dealer na natagpo ang patay sa Nueva Ecija. Ipinakita pa ng ama ni Venson sa media ang mga larawan ng karumal-dumal na sinapit ng kanyang anak. Babala mga kapuso, sensitibo po ang mga larawan na inyong mapapanood. Live mula sa Marikina ang report ni Cedric Castillo, una sa saksi. Yes, Igan, Maris, nakalagak na rito sa Loyola Memorial Park sa Marikina ang labi ni Venson Evangelista, ang car trader na natagpo ang patay sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Pasado alas 8 ngayong gabi nang dumating sa Loyola Memorial Park galing Nueva Ecija ang convoy na nagdala ng kabaong ni Venson Evangelista. Kanina lamang positibong na-identify ang labi ni Venson na natagpuan sa Cabanatuan City noong Biyernes. Lalo pang naging madamdami ng tagpo nang masilaya ng kanyang labi ng iba pang mga kaanak sa kauna-unahang pagkakataon mula ng dukutin nito. Sinariwa naman ng ama ni Venson na si Arsenio ang anyay maikli ngunit makabuluhang buhay ng panganay na anak. Ipinakita rin niya sa media ang mga larawang nagpapakita ng karumal-dumal na sinapit ng anak at ito yung aming naging pahayag sa kanya. Yung dila niya nakalabas. May butas, may point of entry ng bala sa ulo. Sinakal, lumabas ang dila, pinahirapan pa. So, kayo, kaharap ko, tatanungin ko kayo. Sa tingin nyo, anong klaseng tao ang gumagawa nito? Hindi na ako umiiyak. Medyo konting magamat ako, naubos na yung iyak ko sa kakahintay. Bahagyan na raw ngayon Yes, himasmasaan ng ina at asawa ng biktima pero hindi raw muna sila haharap sa publiko at nananawagan sa mga otoridad ang ama ni Venson na tutukan ang kaso ng kanyang anak lalo pat magkatulad umano ito sa kaso ng anak ni Attorney Oliver Lozano. Similar ang modus operandi nila, same ang pattern, but definitely hindi namin kilala yung other party. Ito, 100% ako hindi mistaken identity to. Because naka-advertise kami eh. Igan Marisa, ngayon ay patuloy ang pagdating ng mga kaanak at kaibigan dito sa burol ni Venson Evangelista. Pinagpaplanuhan na ng pamilya na ilipat ang labi ni Venson sa kanilang tahanan sa Quezon City pero hindi pa raw malinaw sa ngayon kung kailan at hindi pa rin tiyak kung kailan ililibing ang pinaslang na anak na kaanak nila. Live mula rito sa Marikina, ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi. Nanlumo ang ama at kapatid ni Venson Evangelista nang kunin nila ang mga labi niya sa Cabanatuan. Dahil halos hindi na makilala, ang dental record na lang ni Venson ang naging susi para makumpirmang siya nga ang bangkay. Saksi si Julio Segovia. Anak, uwi na kita. Para hindi tayo sigurado. Uwi ko na to. Hindi tayo sigurado. Para hindi tayo sigurado. Boy. Sigurado, boy. Boy. Sapat na raw ang kutob ng isang nangungulilang ama, kaya kahit sunog na sunog ang bangkay sa kanyang harapan, nanindigan si Mang Arsenio na ito ay ang nawawala niyang anak na si Venson. Maging ang kapatid ni Venson, di napigilan ng emosyon. Tumibay pa ang anilay lukso ng dugo nang ipakita ng soko ang sintron na narecover sa bangkay. Nakaparehong kapareho raw ng sintron ni Venson.
Pero ang pinakahihintay na kumpirmasyon, dumating ng tumugma ang dental records ni Venson at nangipin ang bangkay. Although hindi pa official, sinasabi na positive na yun nga yung bangkay ni Benson Evangelista. Nitong nakaraang Huwebes lang nang sumama si Venson na isang car trader sa isang prospective buyer para i-test drive ang ibinebenta niyang 2009 model charcoal gray Land Cruiser. Pero mula noon, di na nakabalik pa si Venson. Kinabukasan, nakita ng mga magsasaka sa gilid ng irigasyon sa Barangay Buliran ang isang bangkay ng lalaking sunog na sunog. Sa paunang investigasyon, lumalabas na may tama ng bala sa kaliwang sentido si Venson. Binalutan ng masking tape ang kanyang muka at sinunog ang katawan gamit ang gulong ng sasakyan. Siguro kahit si Satanas, matatakot dito sa mga taong gumawa nito eh. Tingin ba nyo normal yung ginagawa nila ngayon yan? Mula sa Cabanatuan City, ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Naniniwala naman ang pulisya na posibleng konektado ang pagpatay kay Benson Evangelista sa pagpatay kay Emerson Lozano, isa pang car trader. At para makatulong sa investigasyon sa pagpatay kay Lozano at sa driver nito, isang hindi nagpakilalang negosyante ang nag-alok ng ₱250,000 pabuya. Live mula sa Quezon City, saksi si James Velasquez. James. Yes, Mariz, lalo nga nabigyang pag-asa ang pamilya Lozano na makakamit nila ang hustisya para kay Emerson at sa driver nito si Hernani Sensil matapos lumantad ang dalawa umanong testigo sa krimen. Nagpabot ang pasasalamat si Atty. Oliver Lozano sa isinasagawang parallel investigation ng NBI na magtungo sa tanggapan ng Department of Justice kaninang hapon. Sa pulong na ito, tinalakay rin ang paglantad ng dalawa umanong saksi sa pagpatay sa kanyang anak na si Emerson. Concerned citizen na naantig sa pahayag sa pamamagitan ng inyong tulong. Kaya nga inasahan ko na may kasunod pang concerned citizen na lilitaw. Inaasahan din makakatulong para mapabilis sa pagtukoy sa mga salarin ang ₱250,000 pabuyang inalok ng isang di nagpakilalang negosyante. Sana makakatulong yon at salamat. Gayunman, naniniwala pa rin si Atty. Lozano na biktima ng mistaken identity si Emerson. Patunayan, handa raw siyang ialok ang kanyang serbisyo bilang abogado ng mga ito. Mag-voluntary surrender na lang at tungkol sa kanilang karapatan sa due process and presumption of innocence, nandun po tayo sa tabi ninyo. Hindi po yung anak ko ang target. Hindi nyo papatayin yung anak ko sa ganyang paraan na putulin ang dalawang paa, barilin, pagkatapos sunugin beyond recognition. Isa sa mga nagpakita ng suporta at nakiramay kaninang umaga, si dating First Lady at ngayon Ilocos Norte Representative Imelda Marcos, na ang pamilya ay minsan naging kliyente ni Lozano. At Mariz, maliban nga kay Congresswoman Imelda Marcos, nakiramay din ngayong gabi si Parañaque Representative Roy Logoles at ito si Senator Nene Pimentel. At ngayon, Mariz at Igan, kung makikita nyo itong parking lot ng St. Peter's Memorial area, makikita nyo yung dami ng tao. Patuloy pa rin yung pagdating ng mga nakikiramay sa pamilya Lozano. Itong parking area ay napuno na ng mga kaanak at kaibigan ng pamilya Lozano at karamihan sa kanila ay nagpapahayag nga ng kanilang pakikiramay at suporta para sa paghanap ng hustisya para kay Emerson Lozano. Live mula dito sa Quezon City, ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Dahil sa sunod-sunod na pagpatay sa mga car dealer, mas naniniguro na raw sa pakipag-usap sa mga buyer ang mga nagnenegosyo na buy and sell ng sasakyan. Muli na rin binubuhay ng VACC ang panunumbalik ng death penalty habang ang Senado iimbisigan na ang mga pagpatay. Saksi si Chino Gaston. 8 taon ang nasa negosyo ng buy and sell ng mga sasakyan ng magkapatid na Joel at Jonald Uy. Pero kasunod ng karumal-dumal na pagpatay at pagnanakaw sa dalawang car trader nitong nakalipas na linggo, mas maniniguro na raw ang magkapatid. Picturean mo dapat yung kung sino magte-test drive, ng sasakyan, at saka yung sasakyan. May mga dagdag na hakbang na rin sila sa mismong pagte-test drive ng mga ibinibenta nilang sasakyan. Mas prone yun sa labas kasi mas walang takot yung taong gagawa ng kalokohan sa labas kayo magkikita, di ba? Huwag silang lahat sasakay sa kotse. Basta either dalawa lang sila. Kunyari 4 sila, 2 lang pasakayin mo, isang tao ko, test drive sila. Pero yung 2 kasama nila may iiwan.
Magugunitang nawala si Lozano at ang kanyang driver na si Hernani Sensil nang magpakita umano sa isang nagpakilalang buyer na magte-test drive ng kanyang 2008 Kia Carnival nitong Miyerkules, Enero 12. Si Benson Evangelista kasama rin sa pagte-test drive ng isang buyer nang ibinebenta niyang 2009 Land Cruiser ng Maglaho. Pagkatapos, sunod-sunod nang natagpuan ng tatlo. Si Sensil sa La Paz, Tarlac, si Lozano sa Porac, Pampanga at si Evangelista sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Ang tatlo, pare-parehong sunog ang katawan at may tama ng bala sa ulo mula sa 9mm pistol. Hinala ng mga pulis, maaring may koneksyon ang dalawang krimen. Ang similarities ay napakarami na, no? They're both into buy and sell trade ng sasakyan. They were both abducted, although dito sa Lozano case, that fact has not yet been established for lack of witnesses so far, no? But the manner by which they were killed and kung paano dinispose yung mga cadaver ay the same. Posibleng isang grupo lang ang gumawa nito kasi pareho lang yung style, tapos magkakalapit naman yung pinangyarihan na kung saan nakita nga yung mga biktima. Ayon sa mga saksi, isang nagpakilalang Alan Torres at isang mekaniko ang sumakay sa ibinebentang sasakyan ni Evangelista bago ito nawala. Dito nalalayo sa bagong modus ng mga karnaper na ayon sa PNP Highway Patrol Group ay unang naiulat sa Baguio City noong 2010. Sa modus, magpapanggap na buyer ang sospek at ite-test drive ang sasakyan kasamang isang umanong mekaniko at puwersahang tatangayin ng sasakyan. Naulit raw ito sa Baguio City pero bata naman ang kasama para makuha umano ang tiwala ng nagbebenta. Bunsod ng mga karumal-dumal na pamamaslang, muling binuhay ng Volunteers Against Crime and Corruption of VACC ang kanilang panawagan para ibalik ang death penalty sa bansa. Talagang gawain to ng syndicated criminals at wala pong puso. Imagine, bariling ka na, binaril na, sinunog pa. Napakahina po ng ating criminal justice system. Sa susunod na linggo, sisimulan na ng Senate Committee on Public Order and Illegal Drugs ang kanilang investigasyon sa serye ng mga karnaping case. Chino Gaston ang inyong saksi.